nag-harvest lang sila. Mariba sa nag-arkila kami doon sa 62, may mga paada doon, may mga gamit. God provided. Pag-us na. That's the Old Testament promise land. Ang sa New Testament ito ba din, we enter realizing God has done everything for us. Yun. Rest. Meaning, depend upon Him. Hindi ka na ma-worry. Muna birds kaya ang plants. Jesus preaching the Sermon on the Mount. Good ba ang birds? They have no birds to save their food. Yet, every morning, God feeds them. They are buksan mo yung dresser para doon. And habis na nagkakabit, sabi, wala ko sa kusukso. Kasi nila. Dami kabayo, gawin mo. Kung marami ka, mahirap mag-choose. Dapat maturity ang Christian life, you enter, depending upon, you depend upon the Lord. Next. Napasa Deuteronomy 6, 10, 11. Parallel verse. Verse 10 says, "And it shall be in the Lord thy God shall brought thee into the land which he was swear to thy fathers, he promised to Abraham, to Isaac, to give thee great goodly cities, which thou buildest not." Wala kong i-build. Kung may cities kayo, have to have thick wall fences. Verse 11, "And house is full of good things, which thou fillest not, and wells you dig not." Hindi, pag-open ka ng bago, hindi ka lang natin kung saan. Ang sa modern kayo, mayara sila side point na sabi nyo, nag-away daw na sa hanapin mo. Which part of the side here as water? Baka hukay ng hukay, papagod ka ng hukay, sa ilalim mula water. Ay sila ay hindi ngayon, kaya sa'yo reason kung mag-dito sa water. So pag-enter nila yan, sa promised land, no more problem. The well is there. Dig already. Magkuha lang sila ng water. So it says, which the wind is not, vineyard, garden, and olive trees, which ang olive tree ng oil sa ilang ilaw, magluto sila, use oil at sa ilang gulay, which the eaten and be full. Next. So, sa New Testament, ang gawin ng mga Christians, kaya wala na isang promise lang, kaya na-promise sa atin. Ang na-promise sa atin, we are just to believe that God is working all the time for you and for me. Even when it seems He's not working. Even though sa New Testament, ang mga disciples, nagtulog si Jesus, and they were worrying ang storm. There's a storm, yet Jesus is sleeping. Even though Jesus is sleeping, He's still working. He's still control. So, ang promise na sa New Testament, dependence, full dependence upon God. Kung nagkabalit sa ang promised land, we just depend upon the Lord. So, whatever you have done, kung nag-lose mo na siya, you have, example, may land ka sa Old Testament, nag-lose mo kay Iprinda, kung mag-phone na po kayo, kung wala ko na-experience ang phone. Wala ko na-experience ko sa phone shop. Wala na. 1,000. So that is also the way the Israelites have used their land. Later on, they have a redeemer, kinsman redeemer, who will redeem. So sa New Testament, we have to renounce our self-dependence. We have to depend fully on God and His rest. Next. We should be afraid if you are not resting. Kung nagawin ka, sabi sa isang teacher sa Israel, my husband does. So that every summer I have to work the work. Worry ako nga hindi pa tumulong ako. Hindi ko alam ang mga wito, mga kids. God has a special blessing for the
restless sila because they want to perform. They want to do something to achieve something. So, the same idea with the evil spirit. Ang evil spirit, restless na. At ano sa mga evil spirit? Hindi makapagpaglan. Ang evil spirit na magpasok sa mga restless. Ang mata niya nagpalak-palak. Kita mo siya. Hindi sa evil spirit. The restlessness comes from the devil. While Jesus, fullness is full. Everything he moves is in sequence. May rhythm of miracle. So, God is giving us an internal rest. Ako na sa Panginoon, you should be resting. So, the world does not like that. Ang kalimutan ng mundo na, mayroon ko kami sa Taiwan. Ang gabi ginagawa nila araw. We are doing something to gain kasi business will have business. Next. So, ang lesson natin is teaching us that our life in Christ should be a life of rest. God knows something about, there is rest, God knows something we do not know. So if we are in Him, connected to Him, God wants to give us that rest. So Christ will do everything because Jesus is never in a hurry. Sabi mo, God has a time. The beauty of gawin. You want to act immediately, but God is not in a hurry. Pero ito sa kay Lazaro, si Mary, si Maria, nagdaan pa ako. Lord, kung nagkapka, sana. Yesterday, nagkapka. Sana buhay pa. But God was not in a hurry. Because He has a plan and purpose in His steps in days. So, rest is not, ano naka-rest? Ano ang rest? Ibig sabihin lazy tayo pag ganyan. No, this is a different rest. Yes, we have to work, but this is a different rest. Inang rest na sa spirit. We still have to work. Kaya may ragat dito sa Bible na ang papa dahil to support the family is an individual. He doesn't do that. Kung nagbata ka ng pamilya, nagbayaan mo, lazy ka, it's another thing. So, magmanggaanay ang Bible na. There is rest, but God is teaching us that we have to work. Work and depend upon the Lord, but the sign of work, sa Monday to Friday, hindi kaya mag-work na nag-over ka na, nag-overtime na, hasta Sunday mo. So that's why there is a day, a Sabbath day of rest. So the Jewish, ano nga ang Jewish day? What time ang Jewish day can start? Balik natin sa Bible. Ang Jewish day starts not in the morning. Sa atin niya, pag kita mo baliktad. Ang tao baliktad. But the God who made the days of our life, siya ang author. Tama. Ang Jewish calendar, ang Jewish time, starts their day 6 o'clock in the afternoon. 6 in the evening. Nag-start nila na day. Ito was Bible. Genesis 1:5. And the evening and the morning is one day. Hindi in the morning and evening sa atin yan. Ang ating day nag-start sa morning alas 6. Or alauna, kanina, alauna. Susi sa gabi, alauna, nag-start ang morning. Sa airplane, 1 a.m. nag-start. So, ang tao yan, nag-start ang ilang day, morning. But ang Jewish calendar, Jewish people start their day in the evening. And they start it with rest. Wala ko na nakita sa kayo. Wala ko na nakita. Or sabi ko, ang Jewish people, they start their new day in the evening and they start it with rest. Pagka morning, that is already half day. They start their day resting. And in the morning, kung mag-work sila, strong. Ito, pahulay. Ikaw yan, kita niya kung mag-start. Start ka, morning, mag-work ka, okay. So, ang morning sa Jewish people is already 1 o'clock. And they have their
their feeling and their life strong because they're Christian. Ano ka mo sa Sabat yung mag-Christian sila? They start their day 6 in the evening, ma-end na 6 in the evening umaga. 6 in the evening. What do they do? They have fellowship, they have dinner, they have social life. Social sila nila. Isama ang Panginoon. So, after that, natulog sila. So, pagka-morning, that's only half of the day, they are so strong. So, ang Jewish people, anong idea sa Bible? Ang Christian leader, sa imong group, nag-ano ka? Are you working or resting? So, baby ka, paglabas ng baby ka. Pag mag-grow ka, mag-start. So, the same idea ang Jewish people. They started their day resting. Tulog. Para bukas, half-day ng work. Ang idea nga sa Christian life, hindi ang Christian life, mag-work ka, kaya save God, no? Ang Christian life idea, sleep ka, mag-rest ka, tapos magkamang ka, ulatun mo nga mag-mature ka. Kasi you are saving strength so that when you are fully grown, you can serve the Lord. Hindi ka, ma-serve na yun. Kasi, grown. Next. So, wala pa mo nga ang tao like mag-work because the root cause is unbelief. Because you don't believe that God will take care of you. Nga daw mo yung tao, kaya ang isip niya, pabayaan ko si Dino. Kung hindi ko tulungan na sarili ko, tulungan ko siya. Nga hindi ka katulong, kaya unbelief na siya. But if you sleep, meaning, nakatulog ka, I depend upon you. Fully dependent sa man, God will make you sleep. Pero kung there is unbelief in you, hindi ka katulog. I have to do something, may part ako. But you want to get that glory which belongs to the Lord. Ano ba mga nakaroon sa kuwan? When was the time or the day? Then, that is the first verse, second, third, fourth, fifth, sixth. Ginawa ang tao so that God would say, man, you have no part in this. Kaya tomorrow, tapos na ma-rest ako, wala ka na gawin. But man wants to know, nag-work ka. Si Samson ba sa mga? May pasok na anong ka purchase na gold, gamay na po, magawa ka sa object, hindi mo kita yung kapon. Sang tulungan ko siya, buligan ko siya. Hindi ba? Kaya kung buligan ko siya, ang buligan makal ko sa ako. Ang manakay niya. Man wants to work at his own because he wants to get the gold. He wants to have you want to do something, may nag-awuli ka, then you want to ensure that you have fun. And you want to share that the glory of the Lord. So, next. So, ang sa Bible ng idea, ang Christian life starts with, kung Christian life, baby ka, are you working when you are baby? No. I-take care ka sa itong nilang parenthood, spiritual parenthood. Kung bago pa na tao sa manimalay sa Panginoon, i-take ka sa spiritual parent. Wala kang homework. Nag-awan mo gani, nag-awan ang mga bago ng Christian, nag-chismis na rin, nagpapaktas ang toys. Kung mature ka na mo na, nag-work ka na. So, the same idea that rest starts with the Jewish study that observe the day of rest. So, it begins with Christ sleeping. So, ang Bible, upside down sa idea sa mind of man. The Bible, what is man's, that is upside down. We want to start our day morning and end our day evening. But ang Bible yan, ngayon ko lang nakita that the Bible starts, the Jewish people start their day evening and end morning. So, na siya ang rest in our conscience, and it could happen if we are dependent
dependent and we depend upon our Creator in everything we do and everything you apart from even the rest in your mind. So when we meet our Creator, example, I will tell us kung nakabayad ka na, hindi ka nakabahan kumangkit kayo sa lalan. Pero kung may puntang ka pa, pag-uwi, mao na, your mind ka na stress. Manutang ka mag-uwi kayo, mao na ang church ba? May church ka na sa kaliling nga. Sige, ang pastor, sige pa ulang sa mga hindi sulit lang sila. Kaya na ako ka. Tayo na magbayad na. Hindi lang pastor. Iski ka mo. So, nagamalan ka rin. Kaya, absent ka kay sinili ka. So, there is no rest in your mind kung may utang ka. But, know na ang utang, ibayaran. So, sabi sa kanta, Jesus paid it. All to Him I owe. Jesus paid and He pays our debt. We can face our creditor. Kung nag-utang sa iyo, hindi ka maulaw o ba? Kung hindi pa gano'n, may nagputang sa akin. Kung mag-dit kami muna. Kung pabagang-bagang ano. So, restful ang study natin. Sabi ko kanina sa introduction, there is an increase that comes from God, and when you get that increase to you, you will hindi ka na ganyan. Kaya nga, aman kung nag-increase ka, kaya ang bahay mo guba, matakot ka. Diba? Kung may pool ka na, ang hugay ka pool, nagamahan ka ba? Kaduslit, na ang stressful is dapat may sino nila dapat may security guard pulis na nagabalitan para sa nagabat kasi mo ang pagtawa pero may kaanya na increase God gives you wants to give you God knows that increase na in your mind. So sabi natin ang prosperity starts with the soul. Prosperity starts with you na will cause you to be restful and when there is increase mga increase na hindi ka takot ba sa kapan mo kaya kung alam mo na kung pag-uon mo magbaho kung pansit ang uon mo pag-uon mo pansit pag-bukas mo pakuda pang-aso na lang kaya nagkatago ang tao ay gano'n no hindi siya stressful na hindi siya makarest tumutuloy paano ito batang ako may sister si mama ko na takot hindi ka siya ang bahay nila lipa hindi ka lang sa lipa hindi malipat siya paungan sa subay instead di pamigaya o na sa subay wala na sa nagawag ang English na dinahin God wants to increase our substance in a way basta sabihin natin ito kung nag-stress ka it does not happen because God wants to give you power and His love kung something na nag-stress ka lang na ako diba? Problem ang mata nila nag-aamon siya siguro may inatahan mo na ba God wants to do something at least nataw natin restful you are full of rest when you receive something hindi ka kabahan hindi ka mabigla may sabi nila daw kung tagaan ka sa kaya matao ka sa luto ano? Ito mo siya ulitin ko
ako sa radyo, sabi, ang nanalo si Glenn Iray, 635 million. Paano pag-enjoy? So, God gives you an increase that you can enjoy when you are at rest. Opposite ang gina-offer sa world, stressful increase. Yun ang, on the way to get something, pagpukong ganun. So, pag-malinis, nalipak ko. Pagpukong ka lang, bagado ng lawas mo to get something. But God wants to give you, offer you this thing. But you are resting in Him. Now, restful increase is clear talk in Genesis. Kaya, ano daw? It starts resting, and in the morning, when you have your strength from God, you are continuing to do the work. And for us, we begin with the mornings, and Jewish people have the beginning. So God wants our day with rest. Before in-invent ang suga, sino nag-invent? Si Thomas Edison, E-D-I-S-O-N. Wala pa na-invent ang ilaw. Ang tao na nag-invent 10 hours. Nandun nagmamata sila, alas ito, alas ayos. Haba ng tuloy siya, nag-TV na, nag-ilaw na, nag-plus 2 alam mo na, nag-play pa sa games. Not knowing na wala na nag-rest. So, sa ano ngayon, sa calculation sa mga scientist ngayon, ang tao na nag-ilog 5 hours na lang. Maikuba sa iyong katawan. Mag-ulit lang. Mga pagsasakit ka na, mas na ang ulit. So, maganda pa sa una nga ang wala sa ilaw, hindi lang sa Laguna. Wala ilaw. Mahaba ito. Ang nagka-ilaw na, ang ilaw na kasi hindi patay. Generator man. Motor man. Tunay. Hindi lang. Nakalagaw. Nakalagaw. So, before sa invention sa life, 10 hours now, ang pinakahaba, 7 hours na lang ang tulog. Ang iba, nag-4 to 5 hours na lang. Ang mga children, late na mag-isip. Kaya kinanglan nila, mahaba ang others. Next. Sa Genesis 1:5. God named the day and the darkness night. Sabi sa Panginoon sa Bible, one day, ano nag-start? Evening and morning. Sabi sa verse 5, there was evening and there was morning. That is the first day. So, nag-begin ang one day, evening and morning. So, nag-start sila evening and begin morning. One day sa ila. So, ang meaning sila, rest kami. Pero yun, asang pang ba? Ang story ko na lumberjack, yung nag-uwan sa kuwasan sa forest. Para magputol sa mga tree. Ang experience na lumberjack, pagputol niya sa kahoy, mapahulay siya, habang nagpahulay siya, isyarting na niya axe. Pero ang niyang niya kag-experience, sabi niya, sige-sige mo, dami ni putol ko ba? Pulpis. Sige-sige siya. Dako, hasta yung ginabunan niya, hindi kayo putol na. Ito siya. Hindi na naputol niya. Akong tao yan na putol, upo, baid. Putol, upo, baid. Sinisang, ano na ba? Ako na ang compassion sa tao na. Sabi ni Jesus, what will be added to you when you are worrying? Can it increase your life? Basta ako pagkain, wala na tulog. Kung nag-worry ka, wala sa ilang increase. Pero kung nag-work ka tapos pahulay, bait, sure way of being
something. You learn lesson from that. Ano nang ibig sabihin ka? Start your day with resting upon the Lord. Depend upon Him. And the strength you have, continue doing the work for the Lord. Next. What day to start your day? So, ang Jewish, ano ka mo, sa comparison, wala nyo narinig, ang mga Jewish people, mga achiever na sila, mga officer, mga scientist, ang sipot ganito, sabi nila daw, ang pinakamayaman na ako sa mga people na kaya muna nila kalenda. We start their day resting. Kita ya, we start our day worrying pagkagabi. Hindi ka nang patulog, may pagbulan. Pagod ka sa worry, hindi. Kahit siya mo sa morning, hindi mo na-accomplish. Mag-worry ka sa evening, hindi mo na-tapos. You will make your evening day. Puso ko muna. San Juan ba sa Christmas? Nag-practice ng ilagong ko rin, nag-practice. Kanta, pag-akong ka, alas gusto mag-practice. Pagka niya pumasan, wala ang stress. Baliktad ka na. Ang una ang mentality sa man. At ang mentality sa Bible. Si Mr. Bangkol na sabi sa akin sa Bible School daw, yung pagod na tulog. Gusto ka mag-study, kitagyan ka sa akin. Kahit ang mata mo nagpapigod, tulog. Pag nakatulog ka ng mata, mag-study, nag-study daw. Pero kung pagod ka mag-study, kapito mo i-force mo. Ano daw yung mainom ka kape, makaon mo chocolate, i-force mo. Ibukahan mo ang mata mo sa tukod. Zero ka mag-yan. Zero ka, hindi magpasok. Pero kung ipahulay na ba? Kaya pagpahulay mo, ako sabi nila na, kung mo mag-study ka, fresh na ganda. Kung kung gabi na, kapoy ka. Hindi magpasok ay kapoy. Pero kung naka-refresh. Una, idea ang mentality sa Jewish people na ituro sa mga sa kanila. Rest first. And then when you are rest, you will do much. You don't have to worry. Kaya kung if you do less, mag-worry ka. Mag-worry ka, hindi mo natapos. Kapusod ko rin, kapusod ko. May ano sa unang natin doon, nag-conference sila. Ang bayan lala, siya nag-gabi lang. Tapusin niya sa gabi, alauna, alas dos. Tapusin, natulugan siya. Kinabukasan, tinawag ang mami sa tibo. Takaw na lang mga dagal. Bibiglang nila. Kulang. Kaya, pilito na nila ang sarili niya. Diyan tapos na. Pero, that is opposite. Ako na daw na, that is what we call stressful increase. Dapat restful. So, morning is already half day for Jewish people. When their day is already empowered, nag-strong na. Ang gising nila sa agad, nag-strong na. Half day na lang nag-day. So kung half day, I'll go on with that. With power. Pero kung strong ka, whole day pa 24 hours, kung sa may maglakat ka sa mati, ang imong gasoline, half full na lang. So hindi ka makaabot. Pero pag-gising mo, full ang imong gasoline. Pag-sobra. So, pabanjing-banjing ka na. Yan ang may mga paslapit sa una na nag-study na sila yan. Kapag mga kanino. Saan tayo ka nag-umuri? Ikaw nag-study. Nagkapabanjing-banjing lang. O, gawin ka rin. Play ka basketball. Sige lang, pwede ba ka? Gawin ka nag-study na sila yan. Ako na mga patalino sa akin. Ako na ilang gawin. I-tem. Play ta. Wala ko ka-study. Pwede ta. Pero, kaya pag-isap pa, dagan sa answer. Naka-study na sila, naka-rest na sila yan. So ako na. Way of life sa world. Stress na yan. Nagsabi sa kanta, hurry up, comes from the leader. Inang basta, kung naghahantay na sila sa taong magpasok. Wala sila mas kaya gusto lang sa nila bugay na mga tiwa. Pero kung paandaro na, antik magsata.